Good morning po sa ating lahat. Thursday na naman po, kaya magkakasama na naman po tayo sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Kumusta na po ang bawat isa? Lagi ko pong dalangin na madama ninyo nating lahat ang pag-iingat ng Diyos sa lahat ng sandali. Inaanyayahan ko po kayong muli, mga magulang, mga kapatid at mga anak sa ating Panginoong Hesus na pagsalusaluhan ang mga salita ng Diyos sa umagang ito. Deaconess Abby po, your devotion leader for today. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Sa buhay po natin ito, hindi po tayo nakatitiyak sa kung ano ang naghihintay sa atin bukas, mamaya o sa isang taon. Ngayon, tayo po ay malakas, bukas may kaunting karamdaman. Ngayon sagana, bukas ay salat. Ngayon ay tagumpay, bukas maaring maranasan naman natin ang kabiguan o pagkatalo. At marami pa pong iba. Ang mga ito po ay kapahayagang hindi natin kontrolado ang mga bagay-bagay o pangyayari sa ating buhay. At ang sitwasyong ating kinalalagyan kung minsan ay lagpas sa kayang abutin ng ating pangunawa. Bilang mga mananampalataya, ang ating safety and security ay tanging sa Diyos lamang natin ipagkatiwala po, upang maranasan po natin ang kagalakan at kapayapaan na tanging sa pagtitiwala at pagsunod sa Diyos lamang po natin matatamo. Nais ko pong basahin ang ating teksto sa umagang ito na matatagpuan sa Kawikaan chapter 3 verses 5 to 6. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya iyong alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Kung nais po natin na hindi masalimuot ang ating buhay, mamuhay po tayo ng may katalinuhan. Paano po natin iyon gagawin? Kapag tayo po ay lubos na nagtiwala at sumunod sa ating Diyos. Ang nakalulungkot lamang po kung minsan sa ating pagsasalita lamang tayo ay nagpapahayag ng pagtitiwala sa Diyos. Kapag may kailangan tayong gawin, kung minsan nangunguna na tayo sa paghakbang bago pa natin isinangguni sa ating Diyos. Ang mga talata pong ating binasa ay madalas na paborito ng nakararami dahil nakakakuha tayo dito ng comfort sa gitna ng mahigpit na pagsubok. Nagpapaalala sa atin na ang Diyos ang may kontrol at kung tayo ay susunod ay itutuwid niya ang ating landasin. Ang mga talata pong ating binasa ay nagpapaalala sa akin ng isang sa ating mga himno, ang When We Walk with the Lord or Trust and Obey na isinulat ni Pastor John Samis ng Presbyterian Church noong 1887. Hali po kayo at awitin po natin. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt
trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but a toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Amen! Katulad po ng teksto, nagpapahayag po ang awit na tayong mga mananampalataya ay totally dapat na isuko ang lahat sa ating buhay, kanino po? Sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagtitiwala sa Diyos ng buong puso ay nangangahulugang paglalagay ng buong pag-asa sa Panginoong Hesukristo lamang, hindi sa kung ano paman at hindi sa kung sino paman. Kaya lamang kung minsan, kahit sinabi nating pinagkatiwala natin sa Diyos, ay natutukso tayong manangan pa rin po sa sarili nating pangunawa o kaalaman. Hindi po ito dapat mangyari dahil ang bilin sa atin ng text ay with all our hearts. Buong puso po ang pagtitiwala at pagsusunod. Hindi po half-hearted. We are to submit every part of our being to God rather than doing what we want. We pursue what God says is best. Kung magkagayon po, then He will make our path straight. Ang katotohanan po, when we trust in ourselves and lean on our own wisdom, it doesn't work out so well for us po. Hindi yun talagang inaasahan nating magandang mangyayari ang nagiging ending dahil ang tunay na kagalakan ay sa Diyos lamang po natin matatagpuan. Kung minsan, makakaranas tayo ng mga pagsubok sa kabila ng ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Ngunit huwag po tayong matakot dahil siya ang ating Diyos, ang mag-iingat at magpuprotekta sa atin. Sabi po sa awit 112 verses 6 to 7, "Surely the righteous will never be shaken. They will be remembered forever. They will have no fear of bad news. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord." Our confidence po will not be based on our circumstances, but our full confidence is based on the characteristics of our God. At ang katangian ng Diyos ay nananatili. Siya ay nananatili. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hebrews chapter 13 verse 8. Ang kanyang kapangyarihan at pangako ay hindi nagbabago. The same Jesus po na bumago ng buhay ng marami, nang lumalapit sa Kanya at nag-perform ng mga miracles sa Bible. May we give our worries po to God, connect with Him always, follow His wisdom, and wait patiently for Him. Opo, kasama po ang waiting sa pagtitiwala at pagsunod. Trust and obey. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa magandang umaga na inyong ipinagkaloob sa amin. Sa inyong mensahe, Panginoon, na huwag kaming matakot dahil sasamahan ninyo kami, Panginoon. Ang kailangan lamang po namin ay masunuring pagpuso, Panginoon, at patuloy na sa iyo lamang magtiwala. Hindi po kami magtiwala, Panginoon, sa mga bagay na mayroon kami, sapagkat ang mga ito ay nasisira, Panginoon. Hindi rin sa tao kami magtitiwala, dahil ang tao, Panginoon, kadalasan, Panginoon, ay nagkakamali sa paghusga, sa pagbibigay, Panginoon, ng mga payo, Panginoon. Ngunit sa iyo, Panginoon, kami sasangguni, Panginoon, upang
Maitumpak po ninyo, Panginoon, ang aming mga balakin, ang aming mga motibo, ang aming mga lakad, Panginoon. Sa gayon, nakatitiyak kami na kami ay magtatagumpay, na kami ay nasa ilalim ng inyong pangangalaga. Samahan po ninyo kami, Panginoon, sa buhay na ito. Hindi po namin kaya nang wala po ang inyong patnubay. Nawa maramdaman namin palagi ang inyong paggabay. Bigyan niyo po kami ng mga tao, Panginoon, na lalo naming mararamdaman na ginagabayan ninyo kami, Panginoon, na makatutulong sa amin na makapagpalapit sa iyo lalo. Lord, sa sandali pong ito, dinadalangin namin, Panginoon, ang mga nagdiriwang ng kaarawan. Pagpalain niyo po ang bawat isa ng mahabang buhay at kalusugan at kagalakan sa kanilang pagdiriwang. Gayon din, Panginoon, ang mga nagdiriwang ng anniversary ng kasal, Panginoon. I-bless niyo po ang kanilang pagsasama, Panginoon. Puspusin niyo po ito ng pagmamahalan, pag-uunawaan, Panginoon. At nawa magbigay kaluguran, Panginoon, ang kanilang relasyon sa iyo, Panginoon. Buong sambahayan na sila ay maglilingkod sa inyo. Panginoon, dinadalangin namin ang mga nagugulumihanan sa pagdidesisyon sa sandaling ito. Nawa mai-apply, Panginoon, ng aming mga kapatid ang pagtitiwala at pagsunod sa iyong dakilang kalooban. Dahil po iyon ang pinaka-best, Panginoon, na naghihintay sa amin, Panginoon. Dahil dakila ang iyong panukala sa amin, mabuti ang iyong hangarin sa amin. Dahil tunay po kayong nagmamahal sa amin. Kayo ang nakakakita ng hindi namin kayang arukin, Panginoon. Hindi namin maunawaan, Panginoon. Lord, sa sandaling ito, nilalapit namin, hinihiling namin ang kapayapaan, Panginoon, sa magkabilang panig ng mga bansa na mayroong alitan. Patigilin na po ninyo ito, Panginoon. Nawa mamayani ang kapayapaan at ang pagmamahalan. Lord, dinadalangin din namin ang aming bansa. Patuloy ninyong pagpalain, Panginoon. Ang aming mga leaders, i-bless niyo po sila. At kami na mga mamamayan, Panginoon, tulungan po ninyo kaming mahalin at pagmalasakitan ang aming bansa. Nawa, Panginoon, samahan niyo po kami sa maghapong paggawa, Panginoon. Nawa magbigay kami ng kaluguran sa iyo. Ito po ang aming hiling at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po, happy birthday sa mga kapatid nating may kaarawan ngayon. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ganun din po, happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng anniversary. Marami pa pong anniversary ang inyo pong maranasan nang magkasama, malusog kayo at parehong naglilingkod sa Panginoon. Muli po, good morning po sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay natin masaya at puno ng pag-asa. See you again next Thursday po. God bless!